Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. The two proofs that we are very courageous and we are so brave in our prayer in the throne of God. Unang palatandaan, pruweba, na tayo ay nakakapanalangin ng mayroong katapangan sa ating panalangin. Dapat po tayo ay kumukonsulta sa Diyos sa lahat ng bagay. Kumukonsulta tayo sa Diyos sa malalaki at maliliit na desisyon. Kumukonsulta dapat tayo sa Diyos sa anumang mga crossroads, yung mga panahon sa ating mga buhay na tila ay dadaan tayo sa napakatinding pagsubok sa isang paglalakbay na hindi pa natin na nagagawa sa ating mga buhay. Imbes na malutas ang ating problema, lalo lang nagkakapatong-patong yung mga problema natin dahil nga tayo ay gumagawa ng ating mga desisyon, hindi natin kinukonsulta ang Diyos na siyang nakakaalam ng lahat ng bagay. Papaano daw tayo magkumukonsulta sa Panginoon? Ang pagkonsulta sa Panginoon, kinakailangan na dapat ay sinasaliksik natin ang Diyos. Kapag pinag-uusapan natin ang pagsaliksik sa Diyos, kinakailangan na mag-spend tayo ng oras na ang buo nating pag-iisip, buo nating puso ay nasa Panginoon. The time spent in seeking the Lord is determined by being familiar with the Holy Spirit. Yung maraming panahon na ating ibinibigay para hanapin natin ang mukha ng Panginoon at makarinig tayo sa Kanya, makita natin ang Kanyang direksyon, ito rin ang magbubunsod sa atin upang tayo ay lalong maging familiar sa pagkilos ng banal na Espiritu. Tandaan po natin, ang banal na Espiritu ay ating teacher. So pag sinabing teacher, He will train us, He will teach us how to do it. Kaya kung hindi nyo pa po nararanasan na hindi kayo familiar sa pagkilos ng banal na Espiritu, siya rin, ang banal na Espiritu rin ang tutulong sa inyo upang maranasan ninyo ang bagay na ito at kung paano nararanasan ni Abraham, ni Haring David, ni Haring Solomon, yung matamis na pakikipag-ugnayan sa Panginoon ay mararanasan din natin. Kinakailangan lang natin na mag-spend tayo ng panahon at tayo ay mag-concentrate sa pagkilos ng Panginoon. Alam po ninyo, isang patutupa sa buhay ko, ito pong Paraclet TV ay bunga ng aking pakikipag-usap sa Diyos. Matugunan ko yung kanya sinabi sa banal na kasulat sa Ezekiel 3:20-23. Sabi, again, when a righteous person turns from the righteousness and does evil, and I will put a stumbling block before them, they will die. Since you did not warn them, they will die for their sin. The righteous things that person did will not be remembered, and I will hold you accountable for their blood. The mission or the vision of the Paraclet TV is to make disciples through the power of the Holy Spirit. So, sa madaling salita, nakakonsentrate ito primarily sa mga mananampalataya na. Kaya nga mapapansin ninyo siguro na medyo kuminsan ay matapang po ako kapag kinukorek ko yung mga mananampalataya. Na sa tulong na banal na Espiritu, maituwid natin yung mga mali nating mga pag-iisip. Bakit kinakailangan tayong mag-seek ng mukha ng Panginoon at malaman natin ang kanyang direksyon sa bawat araw o sa bawat ating gagawin, malaki man o maliit ang magiging nating pagdidesisyonan. Dahil ito po ay ikinuman ng Panginoon. God commanded it, seek and you shall find. Na tayo saliksikin natin ng Panginoon, hindi lang tayo manalangin, kundi ang panalangin natin ay promote natin sa pamamagitan ng pag-spend ng maraming oras upang masaliksik natin, makita natin ang mukha ng Panginoon. Nakatulad na sinabi ng Diyos kay Haring David, ang sabi ng Panginoon, my heart says of you, seek His face. Your face, Lord, I will seek. Napakaganda naman ng tugon dito ni Haring David. Your face, Lord, I will seek. We are commanded to seek the face of the Lord. Nakita niyo na po ba ang mukha ng Panginoon sa inyong pananalangin? Ano po ang kanyang itsura kapag siya po ay nagpakita sa inyong pananalangin? Hindi po imposible na makita po natin ang mukha ng Panginoon dahil ang Panginoon po, siya mismo ang nagsabi na kapag sinasaliksik natin siya, siya po ay magpapakita. Kapag sinasaliksik natin ang Panginoon bilang ating pagtugon sa kanyang kautusan, doon ay marirefer natin lahat ang mga bagay upang ang mga desisyon ay manggagaling sa ating Panginoon. Ang sabi ng Psalms 31:2, turn your ear to me, come quickly to my rescue, be my rock
of my refuge. So, dito makikita natin na si Haring David bilang isang hari malapit sa Panginoon, lahat na ng tagumpay ay kanya nakamit, lahat na ng kayamanan ng kanya nanaisin ay nasa kanya na. Ngunit makikita natin ang ugali ni Haring David kapag siya ay nanalangin, tila inuutusan niya ang Diyos na ang iyong mga tenga, Panginoon, ay itugon mo sa akin at ako ay iyong iligtas. Napaka-bold ng panalangin ito ni Haring David. Kinakailangan po na i-refer natin ang lahat ng ating mga bagay-bagay sa ating mga buhay sa Panginoon dahil siya po ang maninigurado na ibibigay niya po sa atin ang direksyon na dapat po natin matahak. Meron po ba kayong bagay na dapat desisyonan sa inyong mga buhay? Ang dapat po natin gawin, saliksikin natin ang kalooban ng Panginoon at siya mismo ang magkakalob sa atin ng direksyon sa ating mga buhay. Share Jesus. Subscribe and share Oracle TV. Go, go, go.